Sa gitna ng bangayan ng mga opisyal hinggil sa West Philippine Sea, nagtalaga ng bagong spokesperson for Maritime Affairs ang DFA at dati siyang miyembro ng Philippine Navy at PCG. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. The DFA recognizes that policy instruments must work in tandem. Defensive capabilities and transparency serve vital ends, but diplomacy remains indispensable for securing the country's strategic priorities. Kasabay ng tila walang humpay na world war ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea, mananatili umanong mahinahon ng Department of Foreign Affairs sa mga isinusulong nitong diplomatic talks katuwang ang China. Ngayong araw, opisyal na itinalaga si Deputy Assistant Secretary Rogelio Villanueva Jr. bilang DFA spokesperson for Maritime Affairs. Bago ang posisyon, ayon kay DFA spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, na may layon umanong ibigay ang opisyal na posisyon ng Foreign Affairs Department kaugnay ng maritime disputes. Pero paglilinaw ni ASIC Escalona, hindi ito nangangahulugan na hindi na maaaring magbigay ng pahayag ang ibang opisyal ng bansa. Designating a specific spokesperson for maritime affairs is important, so we can give this the importance that it deserves. How the DFA advances the Philippine interests in the maritime domain. And as you can see with the background of our spokesperson, he has the requisite background on maritime matters, and also he used to serve in the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard. Matatandaan kasing tila hati ang reaksyon ng mga opisyal ng pamahalaan sa naging palitan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, at ng Chinese Embassy. Ayon kay Tariela, hiwalay ang diplomatic issues sa mga nararanasan ng tropa ng Pilipinas at mga mangingisda sa West Philippine Sea. I think the designation of the spokesperson of DFA for Maritime Affairs is just the one will talk about the DFA concerns when it comes to the maritime issues, but not the entirety of the West Philippine Sea with regard to the NTF-WPS or other government agencies. May pasaring din siya sa recent suggestion ni Senator Rodante Marcoleta na isuko na lang umano ang Kalayaan Island Group o KIG para mailagay ang proper coordinates ng West Philippine Sea. I think it's not just a concern for us, the Coast Guard. It is a concern for all Filipinos. You can see from how the ordinary Filipinos reacted in social media. They were disappointed, furious at some point, because I think, we should really stand up for our rights in the West Philippines. Ayon sa DFA, bagaman may sarili silang spokesperson sa maritime issues, nananatili umano ang ugnayan ng bawat ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng National Maritime Council para sa isang united messaging kaugnay ng sigalot sa laot. Patuloy rin daw ang kanilang pagsuporta sa mga ahensya na nagsusulong ng mga karapatan at soberanya ng bansa alinsunod sa international law. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.